For You Alone. Amen. Praise God. At habang pinaghahanda ko na ang ladies department para sa kanilang handog awit sa Panginoon, awitin muna natin For You Alone. Thank you, Jesus. Amen. For You alone deserve all glory. For You alone deserve all praise. Father, we worship and adore You. Father, we long to see Your face. For You alone deserve all glory. For You alone deserve all praise. Father, we love You, and we worship You this day. Father, we love You. Father, we love You, and we worship You this day. Amen. Mari ba natin palakpan minsan pa ang ating Panginoon? Amen. Amen. Akin na po tinatawagan ang ladies department para sa nilang handog awit sa Panginoon. Praise God.
Amen. Thank you, ladies. Praise God. Ngiti pa lang, sinag-araw na. Amen. Sa akin pong tinatawagan si Sister Cecilia Grace Go sa kanyang handog awit sa Panginoon. Amen. Habang naghahanda ang ilang kabataan sa pangunan ni Bar Samuel after ni Sister Cecilia Grace Go. Praise God. God bless you po. Sa'yo. Gusto mo dyan? Umulog ka. Sige, dyan kanya ka. O Diyos, sa lahat ng pagsamba, duwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagkarian mo. Nang sakit puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay kong nakaling sa'yo. At kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, sa'yo lahat ng pagsamba luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo. Nang sakit puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba maihahandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa ba maihahandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuri kong yaman, ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Sa'yo pa rin sapat, kahit di alay ang lahat.
Amen. Praise God. Salamat, Sister Grace. At akin tinatawagan ang ilang kabataan sa pamumuno ni Bar Samuel para sa kanilang handog awit. At kahapon din ang si Brother Chris Rael ang pinaghahanda para naman sa offering, kanyang handog awit. At napakaganda ng kanyang awitin kaya talagang reserve ko to para sa offering. Amen. Bar Samuel and ibang youth. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us your hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us your hearts. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Lumalapit, umaasa sa iyong dakilang presensya. Linisin mo upang iwan makamundong pagnanasa. Pagtuwid na lakad, pusong danisay, pagkat nais ka naming makita. Nagsusumamo, nananalangin, ikaw ang nais naming unahin. O Diyos, turuan na magtiwala sa iyo, sa salita mo, O Diyos na dakila. O Diyos, turuan na magpasakop sa iyo, sa salita mo, O Diyos na dakila. Tuwid na lakad, pusong dalisay, pagkat nais ka naming makita. Nagsusumamo, nananalangin, ikaw ang nais naming unahin. O Diyos, turuan na magtiwala sa iyo, sa salita mo, O Diyos na dakila. O Diyos, turuan na magpasakop sa iyo, sa salita
salita. O Diyos na dakila, O Diyos turuan na magpasakop sa'yo. Sa salita, O Diyos na dakila. O Diyos na dakila, O Diyos na dakila, Diyos na dakila, O Diyos na dakila, Diyos na dakila. Amen. Thank you, mga youths. At yan ang desire, at naniniwala ko yan ang desire ng bawat isa. Amen. Ang turuan tayo ng Panginoon na higit na maging magpasakop sa Kanya. Kaya wag na wag tayong lalayo sa Kanyang salita. Amen. Sa mga gawaing tulad nito, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. At tayo dumako, mga kapatid, sa visitors announcement. Amen. At si Brother Rael, mamaya sa offering, pakihanda na lang po. Announcement for today. Today, July 17, magkakaroon po ng meeting ang Board of Trustees. Anong oras? After service, I think. Okay, meeting of the Board of Trustees today. So, 1:30 naman po ang youth service. Pinapaalam sa lahat ng kabataan. Amen? At next Sunday po, July 23 and 24, magkakaroon po ang mga kabataan ng Youth Sport Fest. At dahil po dyan sa kinaumagahan po ng Sunday, ang general service naman po natin lahat. Amen. So, once, this year lang po ito yung gaganapin namin. Kaya, so, ini-encourage lahat ng kabataan na makidalo at makiisa sa event na yan. Amen. Bilang banding na rin po naming mga kabataan. Is God? Ang venue po ng aming Sport Fest ay dito po sa Greenwoods. Pagpasok po ng gate, matatanaw nyo na yung court. At nasa right side po siya. At 5 minutes galing dito, pwedeng lakarin. Nandun na kayo sa court. So, Saturday, 8 po, start po kami hanggang 5 ng hapon. At sa Sunday po, ang start po ng Sport Fest ay 1 o'clock hanggang 6 p.m. Okay? So, malinaw po. Kung may mga tanong po sa mga kabataan, maaari niyo pong i-consult or lapitan ng inyong mga group leaders regarding po sa event na yan. Okay? Next. August 2, yun po yung first Tuesday of the month, ang Men's Overnight Fellowship. So, ginagana po yan 8 ng gabi. At nung nakaraan po, napakainom ng aming talakayan sa Overnight Fellowship. At this time po, ang aming topic ay classifications of saved people. So, mga classification ng mga ligtas na tao. At ang presenter, itinatama lang po yung pangalawa. Si Brother Micah po yan. Si Brother Micah po ang magpipresent at backup lang po kami. Nandiyan si Brother Arnold para sumusog din. Amen. So, mga kakalalakihan, ilang tulog pa rin. So, ipaghandaan natin yan. Yung Men's Fellowship. Amen. So, napakaganda po ng aming ginaganap sa bagay na yan. Amen. So, meron pa po ba? Okay. Prayer request. Visitors. God. So kung meron pong bisita tayo na hindi na ilathala or naisulat ang kanyang pangalan, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon ngayong umaga. At nawa, mag-enjoy po kayo sa salita ng Panginoon. Amen. Is God. At ayan. Is God. So paalala muli, next Sunday, pakisabi po sa mga kapatiran na wala dito, general service sa kinaumagahan. So wala po tayong gawain sa hapon dahil may sport fest po ang mga kabataan. Dumako po tayo sa birthday celebrants. Amen. Habang pinag-aanda ko si Brother Arnel sa prayer, offering prayer. Amen. So happy birthday. Do not be sad, for my joy is your strength. Amen. So ayan ang ating pangako ng Panginoon na huwag tayo malungkot dahil ang joy sa ating Panginoon ang ating kalakasan. Nehemiah 8 verse 10. Brother Rain Eduarte, today, happy birthday, Brad. Pa-ice cream to ulit. Amen. Sister Jessica Garcia,
Martes po, July 19. Happy birthday sa magiting naming sister, Sister Jessica. Amen. Brother Paulo Lasso, July 19. Happy birthday sa'yo, Brad. Amen. Sister Beth Bumanlag, birthday niya po sa July 20, Wednesday. Happy birthday po, Sister Beth. Amen. July 20 din si Brother Adrian Gregorio, kanyang karawan. Amen. Sister Sophia de la Rosa, birthday sa July 20. So marami pong July 20 ngayon, ha. Amen. Happy birthday and happy birthday Sister Rachel Sagayno, July 21. Thursday naman. Amen. Sister Charis Lepalem, July 21. Happy birthday sa'yo. Praise God, pagpalain ka ng Panginoon. Happy birthday. God bless from your family, Elect Bride Assembly. Amen. Tayo tumayo mga kapatid para sa panalangin at habang tinatawa ko si Bar Arnel, praise God, para ipanalangin ang ating offering, tithes, pledges. Praise God. Tayo po ay yumuko para sa panalangin. Lord, Ama, salamat Panginoon sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, O God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, ang iyong favor, O God, Ama, ay mistulan napakatamis na hamog sa umaga, Panginoon, sa bawat isa. Salamat sa mga trabaho namin, Lord, na binigay mo sa amin, sa kalakasan, sa ability, Lord, para, O God, kami makakope sa aming mga trabaho, Panginoon. Salamat, Lord, Ama, kung wala ang iyong biyaya, Lord God, Ama, wala rin kaming trabaho, Ama, wala rin kaming kikitain, Lord. Wala kami maipapakain para sa aming sambahayan. But Lord God, because of your grace, Lord, na, O God, is unfailing, Panginoon, kahit marami kami pagkukulang, Ama. Salamat, Lord, dahil, Panginoon, Ikaw ay lagi nagpo-provide, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon. At Lord, Ama, ang mga bagay nito, Lord God, Ama, ay aming ibinabalik sa iyo, Lord, sa anyo ng kaloob, O God, ng tithes, Lord. At, O God, Ama, ng pagpapasalamat sa iyo, Lord, ng buong puso, Panginoon. At Lord God, Ama, nawa Ikaw ay umani, Panginoon, maging masaya ka, Lord, sa mga handog na ito, O God, Ama, naming inilalagak mula sa aming mga puso, Panginoon. And Lord, Ama, ang mga kapatiran, Lord God, Ama, na may mga kaarawan sa panahong ito, Lord God, Ama, Lord, salamat dahil narating nila mga edad na ito, Lord God, Ama, at Lord, at salamat dahil marami pa rin sa amin, Lord, na naghihintay, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Panginoon. Thank you, Panginoon, Ama, at Lord, pagpalain mo mga taong ito, Lord God, Ama. Bigyan mo sila, Lord God, Ama, ng mas mainam na buhay, lalo sa spiritual na lakad, Panginoon, Lord God, para sa iyong kapurihan, Panginoon. At Lord, we pray, Lord God, Ama, para sa mga kabataan, mga tatay, Lord, na naghahanap, Lord God, ng kanilang mga trabaho marahil, Lord. Lord, ilagay mo lang sa puso nila, Panginoon, Ama, na, Lord, ang iyong salita, Lord, ang iyong kaharian ang dapat mauna, Lord. At God, Ama, nawibigyan mo sila ng kalayaan sa pananambahan tuwing linggo, tuwing Merkulis, Lord, Ama, para makapaglingkod kami lahat sa iyo, Lord. Salamat po muli, Ama. Mapa sa iyo, Lord, ang kapurihan. Salamat sa pangalan ng Hesus Kristo, we pray. Amen. Ay mga kapuna, mga kapatid, tinatawagan ko na si Brother Rael para sa kanyang handog-awit dahil ang katapatan ng Panginoon ay sapat-sapat sa atin. Amen. Like the sun that rises every day, you are so faithful, dear Lord, you are faithful. Like the rain that you send in every breath that I breathe, you are so faithful, oh Lord. Like the rose that comes alive every spring, you are so faithful, dear Lord, you are faithful. Like the life that you give to every breath of my heart, you are so faithful, oh Lord.
see the cross and the price you have to pay. I see the blood that wash my sins away. In the midst of the stars, in the wind and the waves, you still be faithful. You still be faithful. When the stars refuse to shine, the time is no more. You still be faithful. You still be faithful, oh Lord. Like the rose that comes alive every spring, you are so faithful, dear Lord, you are faithful. Like a life that you give to every beat of my heart, you are so faithful, oh Lord. I see the cross and the price you have to pay. I see the blood that wash my sins away. In the midst of the stars, in the wind and the wave, you still be faithful. You still be faithful. When the star refused to shine, the time is no more. You still be faithful. You still be faithful, oh Lord. Oh, you still be faithful, oh Lord. Amen. Praise God. So Lord ay laging tapat sa kabila ng ating kakulangan. Amen. Hindi katapatan minsan, pero tapat siya sa atin. Praise God. Hallelujah. At tayo dadako ng mga kapatid sa pinakamahalagang gawain. Amen. So paalala po, ang ating gawain every Sunday, start tayo ng 9. So napakahalaga na abutan natin ang Bible study. Kaya mas mainam na pumunta tayo ng mas maaga, mga kapatid. Amen. So tayo tumayo ng mga kapatid at naniniwala akong handa na ang puso ng bawat isa. Amen. Tayo mag-asam, mag-expect sa Panginoon with desperation sa ating mga puso na tayo pangusapan niya sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Amen. Habang inaawit natin, I give my mind. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May announcement po pala dito. Nakalimutan ko yung prayer ni Brother Kitalig, George Kitalig, na about sa vision from the Lord. So, isama po natin sa prayer yan. Amen. Thank you, Jesus. I give my mind, yes, Lord, completely to you, Lord. Fill me with your thoughts and make it all brand new. Change my life. Let me live in all that's true. I just want to be like you. I give my mind. Habang tinatawagan tayo mahal na pastor, give my mind. Yes, Lord. Completely to you, Lord. Fill me with your thoughts and make me all brand new and change my life, change my life. Let me live in all that's true. I just want to be like you. Take me. Take me and hold me. Teach me to be still. Help us, Lord Jesus. Lead me
guide me. Show me your perfect will. Sing it all together now. I give my mind completely, Lord, to you. Completely to you, Lord. Fill me with your thoughts and make it all brand new. Change my life. Yes, Lord. Let me live in all that's true. I just want to be like you. I just want to be like you. Thank you, Lord. Let's just praise Him. Thank you, Lord. You are worthy to be praised. We honor you. We love you. Oh, hallelujah. 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 Praise your holy name. Thank you, Jesus. Oh, let us have your minds, Lord, this morning. Oh God, hallelujah, hallelujah. Tayong lahat ay manalangin naman namin pong nilalapit ang gawain ito sa iyo, ang bahaging ito, kung kailan ay bubuksan namin ang iyong salita para matunghayan ang Lord, mensahe mo sa amin sa araw na ito. Tulungan mo po ang iyong lingkod at ang buong kongregasyon as we come to you completely, Lord, trusting in you, Lord, depending on you, Father. Ikaw pong kumatagpo sa bawat pangailangan, sa visible audience and then dun sa invisible audience, Lord. At Lord, babalik namin lahat ng kapurihan at pasasalamat sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise the Lord. Paki-adjust natin yung ating sound. Masyadong ma-echo. Lagyan ng bass ng konti. Deuteronomy chapter 33. Magandang umaga sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Tuloy natin ating pag-aaral sa buhay ni Moises. This is part 1. Hindi pa rin siya natatapos sa pagbabasbas sa mga tribo. At tutunghayan natin ang chapter 33, once again, verse 20. Sabi dito kung yung nakita na. And of God, he said, Blessed be he that enlargeth Gad. He dwelleth as a lion, and teareth the arm with the crown of the head. Titignan din natin ang sinabi ni Jacob tungkol sa kanila sa verse 19 ng chapter 49 bago tayo umupo. Gad, a troop shall overcome him, but he shall overcome at the last. Genesis 49:19. Once again, Gad, a troop shall overcome him, but he shall overcome at the last. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, maaari tayo magsiupo ngayong umaga. Pag-usapan natin ang tungkol kay Gad saka kay Dan ngayon. Hindi ko pa binasa yung parte ni Dan, pero kung tutulungan tayo ng Panginoon, tatapusin natin hanggang sa bahagi ni Dan sa umagang ito, tulad nung ginawa natin nakaraan, 2 tribo. So this time, ating pag-usapan ay Gad and Dan. Sino bang natututo, pinagpapala sa ating seryeng ginagawa? Amen. Tungkol sa mga tribong ito. Remember, ito ay ating itinitipo sa ating sarili at sa pagpuposisyon ng Espiritu Santo sa atin sa promised land, spiritual promised land sa huling panahong ito, at kung paanong bawat isa sa atin ay dapat nagkakatulungan sa ating mga posisyon na ginagampanan, at kailangan natin ng isa't isa para tayo ay
maging mananagumpay, kailangan natin ng agapay. Sabi nga nung preaching nung Wednesday, kailangan natin batahin ng pasanin ng isa't isa. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili. Tayong lahat, amen, ay merong ambag sa isa't isa para maging isang matatag na iglesia ng ating Panginoon. Alright, so balikan natin sandali yung Genesis 49 verse 19. Mamaya ay mabalikan ko rin yung 33, pero let's look at this scripture first. This is Jacob extending the blessing of God upon Gad. Sabi, verse 19, Gad, a troop shall overcome him, but he shall overcome at the last. Kung inyo mapapansin, si Jacob ay hindi bumanggit ng anumang anyo ng pangalan ng Diyos dito sa paggagawad niya ng basbas sa tribo ni Gad. Napansin niyo ba yan? Usually, palaging merong pangalan ng Diyos na nakasingit doon sa basbas. God, even the God of Jacob, so on and so forth. Jehovah, o kaya ay tawag dito, the mighty God or the Almighty God. Palaging merong divine attribute na isinisingit para igawad ang isang basbas sa isang tribo. Pero pagdating dito kay God, napansin niyo ba na walang binanggit na anumang pangalan ng Diyos itong si Jacob, kundi ang sabi niya lang, Gad, a troop shall overcome him, but he shall overcome at the last. Itong si Gad, kung inyong nais na malaman ang kanyang background, kasama siya doon sa mga tribo na nanahan sa eastern side of the Jordan River. Sino yung mga kasama niya? Ruben, saka yung kalahating tribo ni Manasseh. Ito yung ating tinalakay minsan na mga borderland believers. So right there, makikita nyo na kung anong klase ng tribo itong si Gad. And no wonder, pagdating sa blessing sa kanya, ay makikita nyo na walang masyadong magandang sinabi. Because of the kind of believer that Gad was, the kind of Israelite that he was, na walang binanggit na pangalan ng Diyos sa paggagawad ng blessing sa kanya. Siya po ay, kung inyong maalala, siya ay panganay na anak ni Jacob kay Silpa na alipin ni Leah. Alright? Panganay na anak ni Jacob kay Silpa na alipin ni Leah. So si Ruben, si Gad, kalahati ng Manasseh, pinili nila na mamuhay sa eastern side of the River Jordan bago tumawid ng Jordan, sa Transjordan. Naalala nyo? Hindi doon sa lupang pangako mismo kung saan nilinaw ng Diyos ang kanyang pagpapala ay dadaloy, ang kanyang subaybay. The temple will be there. The presence will be there. The Shekinah glory will be there. The pillar of fire will be there. Amen? Ang pangunguna, ang paglilingkod ng mga pinili niyang lingkod ay mapaparoon. But they chose this side of the river dahil nakita nila na masagana at mabuti para sa kanilang mga hayop na inaalagaan. And so sabi nila, we will stay here. Kayo'y pumaroon at kami lalaban na kasama nyo because they are naturally warlike in nature. Sila'y matapang, sila'y parang leon. Makikita natin, sila'y ikukumpara sa leon. Amen. At ang leon ay matapang at tawag dito, mabangis. Diba? Pero, sila ay pumili ng isang compromised position para gawing tahanan nila.
Napakahirap nun na ikaw ay mamuhay sa isang nakakompromisong lugar. Listen to me. Amen. You may be a child, you may be a son of God. Marahil ikaw ay believer talaga ng message, but if you choose to be a compromiser, amen, ikaw ay magbabayad buong buhay mo, ikaw at ang liping susunod sa iyo. So they were like the lion, ang sabi dito ng scripture na binasa natin sa Deuteronomy. Mamaya, talakayin natin ang husto yan. But they are not like the lion in the spiritual sense. Katulad ni Judah. Judah in the divine sense of being a lion ay ikinumpara sa leon. Okay, na matapang at tapat at mapagbantay at mapagtanggol. Pero itong si Gad ay tinulad sa leon dahil sa kanilang stubbornness at pagiging hard-headed. Yun ang kanilang katangian na kinukuha sa pagiging leon. So you see, God may use a certain animal to describe different people or different types. Depende sa kung anong katangian ng leon ang gusto niyang ipanglarawan doon sa tribong yun. So sila'y leon in the sense that they are stubborn and hard-headed. Amen? And they love fighting. Diba? Kaya nga, nung sabihin ni Moses, teka muna, maatim nyo ba yun na kayo'y mananahan na dyan? Nagtatayo na kayo ng tolda nyo dyan bago pa tumawid ng Jordan? Samantalang ang mga katribo nyo, yung mga kasama nyo, as you say, mga anak na Israel ay hahayo at haharapat sa mga higante dun sa promised land. At ang sabi nila, hindi ganoon, Moses, kami ay lalaban din. Iwanan namin sandali yung mga anak namin. Remember the story? Diba? Binabalikan lang natin. At I'm sure because of that, ma-appreciate natin ang gusto, mas maintindihan natin itong blessing sa kanila dito. Dahil kakaunti lang sinabi tungkol sa kanila, but because of the background, lahat ng ating napag-aralan tungkol sa kanila, maintindihan natin ang gusto. So sabi nila, hindi kami magpapaiwan dito at hindi nalalaban, sasamahan namin kayo. Kami mahilig sa labanan. So merong mga tao na mahilig sa laban, magandang kasama sa labanan, but when they cross back Jordan, pagbalik sa kanilang tahanan, they are in a compromised position. Nakuha nyo? Magaling lang sa gera, magaling lang sa away, magaling lang pagkakasama yung mga kapatid at nakikipaglaban. Pero pagbalik sa kanilang tahanan, they are in a compromising position again. That's Gad and Reuben and half-tribe of Manasseh. So you see, God did not predestinate them to be on that side of Jordan. Hindi ang Diyos ang nagtalaga. This is not divine foreordination or appointment. Hindi tinalaga ni Lord na sila ay dun manahan. Ang promised land ay nasa Kanaan. Hindi sa labas ng Kanaan. Alalahanin nyo na ang mga pangako, simula pa kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, lahat ng kanilang sinasabi tungkol sa pangako ay sinisukat mula saan? Sa River Jordan, papasok, western. Diba? West side. Ito yung River Jordan, ito yung west side, ito yung east side. Pero itong si God, ang pinili niya, ay itong west o east side of Jordan. Hindi kasama sa pangako. So definitely, it was not God who foreordained them, or God in particular, to be on that particular part of Canaan. Alright? Sila ang pumili nun. Anong ibig sabihin nito? Merong mga bagay na pinipili tayo na ating ibinabalik sa predestination at sinisisi sa Diyos na sa totoo lang, walang kinalaman ng Diyos. Tayo ang pumili. Iba yung foreordination dun sa predestination. Sana maintindihan nyo. Iba yung divine
ordination ng ating Panginoon na yung kanyang kalooban ay kanyang tutuparin sa pamamagitan ng kanyang mga believers. Amen. At siya ang aakay sa kanila sa ganitong lugar, sa ganitong pangyayari, sa ganitong mga pakikipagbaka para matupad ang kanyang kalooban. Pero iba yung alam niya lang kung anong gagawin mo. Hindi siya ang naglagay sa iyo doon. Mas gusto niya na pumunta sana si Gad, si Ruben at saka si Manasseh doon sa gitna ng promised land. But they chose themselves na manahan doon sa bahaging yun. So sino ang may gusto? It's not God, but God knew it. And, amen, nakita niyo ba? Dahil sa foreknowledge, nagawa ng ihula ni Jacob kung anong mangyayari. Nagawa ng ihula ni Moises. Why? Because God knew all things. Simula hanggang sa dulo, hindi nyo pa ginagawa, alam na ni Lord kung anong gagawin nyo. Hindi nyo pa ginagawa, alam na niya kung anong dadaanan nyo. Amen? Lahat ng mga desisyon na gagawin nyo ay alam na ng Panginoon at pwede niyang sabihin in a prophecy. Not necessarily because that's His will, but because He knew you would do it. Marami sa mga bagay na ginawa natin na hanggang ngayon ay nagiging dahilan ng mga pasakit na ating binabata. Amen. Ay nakita na ni Lord na gagawin natin before the foundation of the world. Pero hindi siya para awatin tayo every time. Dahil meron tayong free moral agency. So you see, diyan papasok yun, free moral agency. May kalayaan kayong pumili. Hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Na lahat na lang ng hakbang ay kailangan siya ang maghahakbang sa atin. Amen. Siya ang papakita sa atin, na magtuturo sa atin, pupwersahin tayong gawin ng mga bagay-bagay. Ayaw ng Diyos nung namumwersa. Ayaw niya nung pinupwersa kang ibigin siya. Kung mamahalin mo ang Diyos, gusto niya mahalin mo ng bukal sa iyong puso. Ayaw niya na maglingkod ka ng napupwersa lamang. Amen. Pinipilit lamang dahil mahigpit si nanay, mahigpit si pastor. Magpapahaba ako ng buhok dahil mahigpit si pastor. Sabi ni pastor, palagi niyang pinapaalala, kung dahil lang sa paalala ko, di kay hindi sumusunod ng bukal sa puso mo, walang kabuluhan yan. At hindi magtatagal, ikaw ay mapapagod, ikaw ay tatalikod, ikaw ay aalis sa paglilingkod sa ating Panginoon. But God, praise God, wants those that worship Him to worship Him in spirit and in truth. Amen. Nagpapatianod si Espiritu. At sa totoo lang, talagang gusto nilang maglingkod. Gusto nilang sumamba. Hindi dahil that they are forced to do it. Amen? And you know what? Natutuwa ako sa church natin kasi merong mga galing sa iba't ibang lugar. Ang lalayo, ang hirap ng kanilang kailangan daanan. Tuwing magsisimba sila, amen, ang layo, ang laki ng pamasahe, o iba'y nagdadrive ng ilang oras para maparito. Patunay lamang, they are not forced to come here. In fact, some of them, amen, ay itinuro ko na sa mga church na malapit sa kanila. But they chose to come here. Dahil dito sila tinuro ng Diyos, sinunod nila kung saan siya ginagabayan ng ating Panginoon. And they come here, amen, ng maligaya, hindi alintana ang hirap, hindi alintana ang gastos, hindi alintana ang mga, dinadaanan nila bago makarating dito. But they love to worship God here. What's that? Hindi yun pinilit. And I believe, yun po yung katuparan ng sinasabi natin noong nakaraan na not for knowledge, not just for knowledge, but for ordination, predestination, soulmates. Mga itinakda ng Diyos na makasama mo sa paglilingkod. Hindi mo pinilit, but meron kung anong koneksyon sa inyo. Amen. But some, amen, worship because they're just forced to worship. Come here. Some they come here, but not because they are really connected with God in His purpose here, but they are forced for some reason to come here. So narito, si God, nandun siya sa compromise position because He chose it. Hindi ang Diyos ang nagsabi sa kanila na, God, diyan ka pumunta, diyan ka pumuesto. No, si God ang nagdesisyon. Hallelujah. Ang pangalang God, G-A-D, ay nangangahulugan ng troop. Kaya nga, itong kanyang hula dito sa Genesis 49:19 ay puros patungkol sa kanya, sa kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay nagsasaad ng kanyang kinabukasan, ng kanyang dadanasin.
Amen. Mahiwaga sa kanyang pangalan na kung iyong tawag dito, makikita, amen, kung malalantad sa iyo, malalaman mo na, magkakaroon ko ng ideya kung anong dadanasin itong tribong ito. Si God, ang kanyang pangalan, ibig sabihin ay tropa. Pero isa pang ibig sabihin ng God, amen, the verb gedad means to break into or attack. Yun pala yun. Yung God, pwede mong gamitin as a form of verb, gedad. Nang ibig sabihin ay to break into or to attack. At ayon sa history, at titingnan niyo ang kwento ng God, sila ay palaging inaatake. Palaging nilulusob. Because that's the mystery in their name. Remember, yung pangalan, sino nagbigay? Yung nanay niya, nung siya iluwal, under birth pain. Ang sabi ni Brother Branham, siya ay nagsabi na ng pangalan ng kanyang anak, inspiration ng ating Panginoon. Kaya, praise God, yung pangalan pa lamang ay nagsasaad na ng kanyang future. Siya ay magiging tropa, panlaban. Siya ay magiging parang leon na mahilig makipagbakat, makipaglaban, matapang, pero matigas ang ulo. Stubborn, hard-headed. Kung anong magustuhan, yun ang gagawin. Hallelujah. Kaya anong mapili niya yung lugar na yun, eastern side of Jordan River, sabi niya, dito na lang kami. Kahit na pinaalala ni Moises, hindi yan ang pangako. Nandun sa gitna ang pangako. Nanindigan siya. May paninindigan din ito. So you see, yung paninindigan, hindi porket may paninindigan yung maganda. Anong pinaninindigan mo? Yung paninindigan minsan ay dahil lang sa katigasan ng ulo. Alright? Think of it now. Dahil sila ay nandun sa labas ng Kanaan, yung pangalan nila ay natupad sa kanilang mga karanasan. Sila ang palaging unang inaatake. Pag-aatake Arabian dwellers, desert dwellers, di ba? Sino nga atake yung una? Sino unang dadaanan? Ito siyempre, yung bago tumawid ng ilog, naunawaan niyo ba? Sinong may gusto nun? Ang Diyos ba? Hindi. Sila ang pumili nun. Sa katigasan ng ulo nila, sa kanilang pagiging leon, sa kanilang temperament, pagka leon, huwag niyo kami pipigilin, dito lang kami. Pinili nila. Kaya mas malapit sila sa kaaway kesa sa mga kapatid. Naintindihan niyo ba? Para sila humingi ng tulong sa kapatid, kailangan pa nilang tumawid ng ilog. Can you say amen? Kapag sila ay na-outnumber sa pakikipagbaka, you see, they were God, at ang sabi dito, a troop shall overcome him. Now, tila ba isang pangyayari ito? Isang hula na pumapatungkol sa isang pangyayari na sila atakihin ng isang tropa sa isang pagkakataon. But scriptures condense its truths. Ano ibig sabihin nito? Kino-condense niya. Ibig sabihin mo, pagka mahaba, ina-abbreviate niya. Sinasummarize niya. So ito ay hula, hindi tungkol sa isang pag-atake lamang ng isang tropa, kundi ito'y hula for centuries ng maraming pagkakataon ng pag-atake dito sa lipi ni God dahil lamang they were in a compromised position. Sana naintindihan niyo kung ano ibig ko sabihin. Amen? Marami sana tayong trouble na malalampasan. Hindi natin kailangan danasin ang mga heartache at kalungkutan. Amen? At hapis na dinadaanan natin kung hindi tayo pumili na mag-compromise. Hindi kailangan sila atakihin ng maraming beses all through their history dahil nandun sila sa compromise position, but they chose to be there. Pwede sanang magpakalaot sila sa gitna ng promise. Can you say amen? Magpakalaot sila sa gitna ng Kanaan. Are you listening to me? At makipagbalikatan dun sa mga kapatid nila sa ibang mga tribo para pag may mga kalaban, nandiyan kagad ang katulong. Nandiyan kagad ang mga kapatid. Nandiyan kagad ang alalay. Kailangan ng kalakasan. Nandiyan ang kalakasan. Amen. Dadaloy sa kanila. Bakit? Malapit sila sa kanilang mga kapatid. But they chose to be more nearer to the enemies than their brethren. Kaya pag-aatakihin ang Israel, ang Kanaan, amen, una silang aatakihin. Kaya pala ganun ang pangako. A troop,
Okay? God, a troop shall overcome him, but he shall overcome at the last. Buti na lamang, kasama pa rin sila sa bayan ng Diyos. Na sa dulo, sila pa rin ay magtatagumpay. Pero, hindi kailangan sanang sila'y atakihin ng maraming beses bago sila magtagumpay sa dulo. Now, you might say, hindi ba naman lahat tayo inaatake? Right? Lahat tayo inaatake, lahat tayo may pagsubok, lahat tayo dumadaan sa kahirapan, pero hindi mo kailangan daanan lahat ng mga dinadaanan mo dahil sa mga pagkakamali mo. Praise the Lord. Hindi kailangan maging ganyang kadami. Amen. Yung unnecessary battles ay hindi natin kailangan. You see, minsan, we fight battles na dapat sana hindi natin ipinaglalaban. Dapat sana yung energy natin sa pakikipagbaka ay magamit natin para ano? Para isulong ang kaharian, para patatagin ang ating pananampalataya, patatagin ang ating pamilya. Pero dahil sa merong mga battles na hinaharap tayo na ating pinatulan, may mga hamon si Satanas na pinatulan natin na dapat sana kung hindi natin pinansin, ay hindi na tayo mapapagod. Naalala niyo minsan, nangaral ako tungkol dun sa pagpili, sa pakikipagbakang kailangan niyong harapin. You see, God has given you just so much strength for a day na kung sasayangin mo yun sa pagkikipagbaka, dun sa mga walang saysay na pakikipagbaka, masasayang yun kesa magamit mo sa nararapat paggamitan, naubos mo na yung lakas mo doon. Diba? Konting hindi ka napansin, dadamdamin mo na. And all the energy, amen, na nandun sa'yo, dapat sana magamit mo sa prayer, sa pagpapatotoo, kaya pag-awit kay Lord. Ano nangyari? Yung lakas mo na nandun sana, binigay ni Lord sa'yo, nagamit mo na sa pagngingit-ngit. Di ba? Konting hindi kayo nagkaintindihan, dinamdam mo na, ikaw ay nagtanim na ng kapaitan. Amen. Habang kumakain ka, naiisip mo, hindi naman dapat pinansin. Dapat sana pinag-pray na lang at pinagkatiwala kay Lord. Pero dinala mo sa iyong pagkain, dinala mo sa trabaho, dinala mo sa pag-uwi mo, at dinala mo sa pagtulog. At imbis na ikaw ay natutulog na lamang ng mahimbing, yung subconscious mo, amen, active pa rin, nakikipaglaban pa rin. Kaya nananaginip ka kahit ikaw ay natutulog ng pakikipagbaka. Samantalang kung ito ay pinagkatiwala mo kay Lord, in-apply mo yung word, amen, kapag ikaw ginawa ng masama, gantihan mo ng mabuti. Panalangin mo yung mga nagsasalita ng mga kasamaan sa iyo, mga bagay na walang katotohanan dahil kay Kristo, pagpalain mo sila, ipag-pray mo sila, tapos sana. Amen? Praise the Lord. At magagamit mo yung energy mo sa ibang mas mahalagang bagay. So you see, because of the compromising position, ang dami nilang pakikipagbakang kinailangan harapin. Hallelujah. So you see, praise the Lord. Kung kayo ay masyadong maraming dala-dala ngayon, kahit hanggang sa church na ito, punong-puno kayo ng mga isipin. Amen? Hindi kaya dahil sa pinili mo yung trabaho mo ngayon? Hindi kaya pinili mo yung posisyon mo ngayon? Yung buhay mo ngayon? Amen? Alam mo nang hindi dapat yan? Narinig mo na yan? Kung nakinig lang si God, at ito pang ibang mga nakasama niyang nagsettle dun sa borderland, amen? Kay Abraham, kay Isaac, at sa ibang mga nauna sa kanila, amen, maintindihan nila, hindi dapat hindi ito yung pangako doon sa gitna eh. Pero hindi sila nakinig. Ginawa nila kung ano yung gusto nila. And now, praise the Lord, sari-saring sakit at hapis ang kanilang dinadanas. Hallelujah. So you see, praise God. Kumbaga, kung aking apply ngayon, sinabihan ka na hindi yan dapat. Hindi dapat makipamatok sa hindi mananampalataya. Paulit-ulit. Di ba? Nakakainis na nga minsan sa palagay mo. Pero talagang inulit-ulit na Lord para pagka ginawa mo pa rin yung gusto mo, wala ka nang masisisi. Pag ikaw ay naghirap at ngayon ay dumadanas ang lahat ng klase ng sakit, hindi ka pwedeng tumingin kay pastor at sabihin, Pastor, hindi mo ko pinalalahanan. No? Pinili mo yan. Alam mong sinasabi ng salita ni Lord. Alright, welcome ka pa rin naman dito sa church eh. Makakapagsimba ka pa rin naman, kaya lang, ang dami mong dinadala. Sino may kasalanan? Predestination.
God did not predestinate you na makipamatok sa hindi mananampalataya. Praise the Lord. God did, pag sinabi ni Lord, ang babae ay hindi dapat mangaral, hindi pinapahintulot. Pero merong mga matitigas ang ulo, amen, hindi, mas magaling ako kaysa dun sa ibang mga, di ba, ganyan sa mga denominations wala kasi ibang marunong magsalita mas matapang kami, mas magaling kami magsalita. At saka, pare-pareho naman tayong may Holy Spirit At sila, umahayo, ginagawa pa rin kung anong gusto nila. Praise the Lord. At lahat ng iba pa, wag mo dapat isuot yan, hindi mo ka dapat nagsusot ng ganitong mga hindi ko gusto mag-dwell dito, but I'm illustrating it to you. But because gusto mong ma-please yung mga kasama mo, ma-please kung sinong boyfriend mo or girlfriend mo, whatever, o ang sanglibutan, gusto mong maging katanggap-tanggap ka sa kanila, ikaw ay nagbibihis ng medyo kahawig nila. In a compromised position. Amen? Sino nahihirapan? Ikaw. Dahil pagdating sa church, amen, pagdating sa church, sinisikap mo magbihis ng normal bilang believers, pero in your heart, alam mo, kahapon hindi ganito ang suit ko Kaya pag mag-worship, hindi ka makataas ang kamay because you were in a compromised position. Pag nagre-revival na sila, wala kang revival kasi alam mo, kahapon lang, kamukha mo si Techi. Excuse me. So pagka dumadali ang blessing ni Lord at lahat, ikaw mismo na konsensya. You see, you may ask for forgiveness and you may repent and God may forgive you. God is a God of mercy. Pero yung tinanim mo mismo, kahit hindi alam ng iba ng mga kasama mo sa church na nandun ka sa compromised position, amen, ikaw ay nagbabata pa rin, even just in your mind. Hindi ka makapag-pray nang may pananampalataya. Kasi alam mo, nung nakaraang linggo, nag-compromise ka, nag-under the table ka Di ba? Kasi gusto mong lumago yung negosyo at lahat, and you want to please this politician and that politician, yung amigo mo, yung amiga mo. Pero, may sinasabi mo pa rin na ikaw ay end-time message believer. Meron kang propetang kinikilala sa huling panahon. Kaya lang, nagko-compromise ka ng konti. Mas maraming sakit. Mas maraming problema. Mas maraming binabata. At praise be to God. Salamat dahil si God sa dulo, ang sabi, palagi kang atakihin, pero sa dulo magtatagumpay ka rin. Praise the Lord. Salamat. Pero alam nyo, palagi kong illustration ito. From point A to point B, mas gusto ko yung ito ay baybayin, o ito ay, tawag dito, ay biyahihin nang nakataas ang aking kamay at naglululundag at nagpupuri at nagagalak at punong-puno ng pananagumpay. Larawan ako ng kalakasan at inspirasyon sa iba kaysa yun na nakatawid ako from point A to point B nang gumagapang. Gumagapang. At sa dulo, sabi mo, ay, salamat na karating din. Marahil ikaw ay kasama sa pangako, sa dulo maliligtas ka rin. Pero ano yung patutuo mo habang ikaw ay naglalakbay from point A to point B? Praise the Lord. Alright. Balik tayo ngayon sa Deuteronomy chapter 33, verse 20. Okay, yung 19 muna ulit and then talon tayo sa verse 20. Gad, a troop, shall overcome him, but he shall overcome at the last. So verse 20. And of Gad, he said, blessed be he that enlargeth Gad. Pansinin niyo yung pagkakasabi. Pansinin niyo yung scripture. Meron ba kayo napansin doon? At least merong improvement dito sa versikulong ito tungkol kay God. This time, meron nang naisingit na tungkol sa Diyos. Blessed be he that enlargeth Gad. Alright? Ay, dun sa mga Tagalog ng Biblia, iba po yung Gad sa God.
Kasi po yung bigkas natin ng God, saka God, pareho lang eh. Yung sa Diyos, saka si God. Pero dito, God yun sa English, ano? Yung tamang pronunciation, God. Kaya huwag yung sabihin, baka sabi, wala si God dyan. Kanino pa yung nabanggit si God eh. Hindi yun. But blessed be He that enlargeth God. So dito sa verse 20, may improvement. Ang hula, ang blessing sa kanila. At least, naisingit si He which pertains to God. Sino ba ang nagpapasagana, nagpapalawak, enlarges? Actually here, kung yung ikiklik, ang ibig sabihin niya ay hindi lang basta palawakin, kundi deliverance. Mag-deliver. Pagpalain o purihin siya na nagpapalaya o nagpapalaki sa God. Now, pansinin niyo yung pagkakasabi. Usually, sa ibang mga tribo, sinasabi, pagpalain si si Joseph dahil sa mga mahalagang bagay ng kalangitan at mga kayamanan ng lupa. Pagpapalain si Ephraim, pagpalain si Levi. Pero dito, kita nyo, hindi madirektang pagpalain si God. Kundi ang sinabi, pagpalain ang Diyos na nagpapalaya kay God. Pagpalain siya na nagpapalago sa Kanya. Naintindihan nyo? Praise the Lord. Nakaranas na ba kayo nung nilapit sa inyo isang tao, alam niyo walang ginawa kundi magbigay ng sakit ng ulo sa pamilya at sa church at lahat. Pagkatapos ilalapit sa iyo sabihin, Pastor, pakipray nga po, pagpalain niyo nga po. Parang ganun eh. Si God sa katigasan ng ulo, compromiser at lahat, tapos ngayon hihingi ng pagpapala. Kaya ang ginawa ni Lord through Moses ay imbis direktang pagpalain si God, ang pinagpala ay si God. Sana naintindihan niyo ako? Amen? Kasi kung titingin ka, humanly speaking, sa natural doon sa taong yun, may mga taong gano'n na wala nang ginawa kundi magdala ng sakit ng ulo. Diyos ko. I mean, may mga kamag-anak tayo at lahat. Di ba? Dalahin, pasanin. Marahil believer, pero alam nyo, problemado ang buhay dahil sa kanyang piniling pamumuhay at mga desisyon at lahat. Pagkatapos, kailangang umalis, kailangan mo ipag-pray. Amen? Hindi mo may pag-pray, Lord, napakabait nitong aking kamag-anak na to, Lord. Kaya pagpalain mo siya, ang ginawa na lang ni Moses, Lord, purihin ka na maaaring magpala dito sa aking kapatid. Hindi madirekta. Amen? Para kang pumili ng greeting cards pag birthday ng isang tao at pili ka ng magagandang verse. Ikaw na mabait, mabuti, at tawag dito, napakamapagpakumbaba at mapagmahal. Amen? Nabasa mo na lahat yung card, wala kang mapili kasi alam mo hindi pwede. Hindi bagay. Ano yung ibig sabihin? Pero, salamat dahil ang Diyos ay mabiyaya. Pwedeng biyayaan pa siya ni Lord. Kaya ang gawin mo na lang, Panginoon, purihin ka na maaring magpatawad sa aking kapatid. Purihin ka na maaring magligtas sa kanya. Purihin ka na maaring magbigay ng isa pang pagkakataon. Hallelujah! And of God, He said, blessed be He that enlargeth God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Yun na lang. Di ba? Purihin nyo na lang si Lord. Purihin nyo na lang siya. Sa Kanya ibalik ang papuri. Baka sakaling siya ay magpala dito sa kapatid natin kahit na ganito katigas ang ulo. Are you listening to me? Hindi mo madirekta yung blessing, padaanin mo kay Lord. Lord, purihin ka dahil maaari kang mahabag sa aking kapatid. At ang sabi niya, He dwelleth as a lion and teareth the arm with the crown of the head. Sadyang fighter ito, warrior itong si God. Parang leon ang pagkakadescribe sa kanya. Ang leon, pagka umatake, sa jugular ang banat niya, talagang ikamamatay nung kanyang sinisila. Di ba?
siya ay mabangis. Ang sabi dito, di ba? Lalapain yung bisig, pati ang sabi, bungo ng kanyang ulo. Fatal ang atake. Itong si God. But you know what? Praise God. Ang mahirap, minsan, sa pagiging God ng ilan, kahit na hindi kaaway, nilalabanan. Kahit na kapatid, kahit na minister mismo, nilalabanan. Think of it now. Because he's just a fighter. It's just in him. Amen. Leon nga eh. Di ba? Praise the Lord. Kahit na ministro na nangangaral, habang nangangaral, kung ano-anong naiisip. Baka minsan bumubulong pa dyan. Di dapat ganun. Eh, God eh. Di ba? Lion eh. Di ba? Praise the Lord wala nang nakitang mabuti. Palaging merong sibat na nakaumang para sa lahat ng, magsasalita at, magagawa ng, para bang, pasikat lang yan. Hindi tama yan. Hindi ko dapat. What's that? God eh. Diba? That's just His nature. Hallelujah. Tignan nyo dito sa Psalms 4, verse 1. Sabi ni David, to the chief musician on Neginoth, a psalm of David, hear me when I call, O God, my righteousness. Thou hast enlarged me. Ito yung scripture na nagpapatunay na yung enlarged means deliverance. Thou hast enlarged me. Kung i-click nyo yung enlarged yan is deliverance. Amen. When I was in distress, have mercy upon me and hear my prayer. So ito ang God, sabi, and of God he said, blessed be he that enlargeth God, that dwelleth as a lion, and teareth the arm with the crown of the head. They were great, bold, and courageous bunch, but as carnal as could be. That's why we need one another, no matter how diverse we are from each other. Amen. Dahil praise God, marahil merong magandang katangian itong tribong ito, matapang, magandang makasama yung matapang pag meron kang kalaban. Pero hindi naman all the time gera eh. Hindi lagi gera. Eh meron mga tao talagang gusto lang gera. Kahit na walang gera, gustong gumawa ng gera. Diba? Yun ang nature ni God. They were carnal. Diba? Willing silang sumama sa gera para kupkupin yung ibang lupain dun sa promised land, pero nakapili na sila dun sa labas ng promised land. Gagawin pa nila yung gusto nila. You see? Kasama mo sa gera, pero hindi mo kasama sa pamumuhay. Hindi mo kasama sa pamumuhay ng matuwid, ng malinis, ng may kabanalan, na nagpapatotoo tungkol sa katapatan ni Lord. Amen. Ang kanyang pamumuhay ay compromising. Hallelujah. Pero pagdating sa gera, yan ang isama mo. Hirap naman kasi isama yung gera, humaharap ka sa gera, pagkatapos ay, Pastor, kailangan mo ba ng tulong? Wow. Kailangan dun. Macho. Diba? Talagang handang humarap sa gera at makikipagbaka. Hindi natatakot sa palaso, hindi natatakot masugatan. Diba? Pagka meron lumapit sa akin na ganyan, na parang alanganin, sabi ko, balik ka na lang sa church, maglinis ka. O kaya maghanda ka ng aming makakain. Pero sa gera, merong mga taong merong fortitude naman na humarap at sumama sa iyo. Diba? Merong mga nagsasabi, Pastor, nasa likod mo kami, huwag kang mag-alala. Amen. 30 daang milya ang layo sa likod. Magpe-pray kami para sa iyo. Pero pagdating na pagkikipagbaka, inaatake ka na at lahat. Nakita mo ba? Hindi. Nasa likod nga eh. Pero itong sigad, wala kang masabi pagdating sa gera. Tawagin mo yan. Sasamahan ka niyan. Hindi kanyang pababayaan. Itataya ang buhay para sa iyo. So merong magandang katangian sa kanya eh. Huwag naman natin, huwag tayong mag-focus sa hindi magandang katangian. Yung pagiging compromiser, tuturuan niya ni Lord. Merong mga taong sadya talagang malambot, talagang politiko na pinipilis lahat. Pero hayaan mo, si Lord ang magtuturo dyan.
Hayaan mo, patadanasan yan ng maraming atake ni Lord. At maraming pagsubok at kahirapan, magpapatay ng matindi. At sa dulo, magtatagumpay din yan. Katulad ng sabi ni Lord tungkol kay Gad. Kung siya'y kapatid mo, yun ang importante. Amen, huwag mo siya tanggalin sa lista, sa aklat ng buhay kaagad. Kahit gano'ng kakulit yan, kahit talagang problema sa church, huwag naman kaagad. Hindi porket nagdidisiplina tayo dito, inaalis natin sa aklat ng buhay. Kundi tinutulungan nating matuto at magising sa katotohanan na dapat siyang tumayo sa kung ano ang nararapat, ituwid ang kanyang sarili. Dahil mahal natin sila. Amen. Merong mga tao na hindi ko i-recommenda na i-fellowship nyo dahil meron siyang hindi magandang kalagayan. Compromising yung kanyang posisyon. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi natin siya kapatid. Patuloy tayo magpe-pray na huwag natin sabihin, kagaya ng sabi ni Moses, pagpalain sana dahil sa kabila ng kanyang ginagawa, pagpalain sana siya. Hindi siya paano ka hingi ng pagpapala sa isang posisyon na mali? Ang gawin mo, Lord, pagpalain mo, ikaw ay purihin. Mahabag may puwang nawa sanang natitira para sa biyaya mo sa aking kapatid. You see, napakagandang aral. Hindi mo madirekta dahil sa kanyang posisyon, pero ang Diyos, bahala siya. Humingi tayo ng habag para sa kanya as much as possible. Hallelujah. Alright, that's why kailangan natin isa't isa, kagaya ng sabi ko, kakabila ng pagkakaiba-iba natin, kailangan natin iba't ibang ministry. Kailangan natin merong bumisita dito ng ibang ministry. Di ba? At minsan, pag umupo ako at merong ibang bisitang nangangaral, meron siyang tinatalakay na subject at atakihin niya sa ibang anggulo, sa puso ko, ay nagsasabi ko, Lord, di ko nakita yung ganda nun ah. Why? Bakit? Kasi sa kanya pinakita, kasi yun yung nature niya eh. Meron siyang tingin sa isang subject, meron siyang atake na kaiba sa akin dahil iba yung nature ko. Diba, marahil ako mag-atake sa pang araw-araw na pamumuhay, pastoral, pero merong ministro na pagdating dito, ang silip ay mas malalim, mas prophetic at lahat. Why? Dahil yun yung kanyang ministry. Kumbaga, iba-ibang karayom ng plaka. Iba-iba ang pinatutugtog na bahagi ng symphony. Diba? Pag nag-preach isang brother, para siyang diamond, na ito ang kanyang pinipreach tungkol sa kabanalan, paalala, evangelistic type ng ministry, iba yung kanyang pinapatugtog dun sa plaka. Pagdating naman ng isa, amen, ay meron siyang ibang pinatutugtog, malalalim, mga propesiya, o kaya ay current events, kinukonekta niya sa mga propesiya at lahat. Meron naman darating, amen, walang ginawa, kundi puro konsensyahin ng mga tao, payakin. Para bang pagkatapos ng service, para kayong makasalanan lahat. Kailangan pagsisi kayo. Diba? Kailangan nyo minsan eh. Di ba? Kaya kailangan natin lahat ng ministry. Amen, na maisayat sa plaka ni Lord para mapatugtog lahat ng awitin na bubuo sa symphony niya. Hallelujah. Ganyan. Sa kabila ng katagasan ng ulo ni God, mayroon siyang gamit pag may gera. 1 Chronicles chapter 12, verse 8. Ang sabi dito, and of the Gadites, there separated themselves unto David. 1 Chronicles 12, verse 8. And of the Gadites, there separated themselves unto David into the hold to the wilderness, men of might. Ito talaga mga Gadite. Diba? Men of might and men of war fit for the battle, that could handle shield and buckler, whose faces were like the faces of lions. Mukhang leon. Yan, isasama mo pag may gera, sama ka ng mga taong mukhang leon. And were as swift as the roes upon the mountains. Hallelujah. But you see, after the battle, ang problema nila, babalik sila doon sa kanilang bahay. Amen. Ano ang pinatutugtog na awitin? Ano ang pinapanood? Ano ang binabasa? Paano nakikipag-deal sa pamilya? Paano sinasaway ang mga anak? Paano dinidisiplina ang bawat membro ng pamilya? Paano namumuhay sa bahay? Ang galing makipagbaka. Pag nasa church, ang galing ka na mo, napakahusay na sundalo ng Diyos. Pagdating sa bahay, compromise yung posisyon.
My. Deuteronomy 33:20. Sahin natin ulit. So, and of God, he said, Blessed be he that enlargeth God. He dwelleth as a lion, and teareth the arm with the crown of the head. And he provided, so verse 21, and he provided the first part for himself. Because there in a portion of the lawgiver was he seated, and he came with the heads of the people. He executed the justice of the Lord and his judgment with Israel. Alright. So narito, pansinin niyo ang sabi sa verse 21, he provided the first part for himself. Kanya daw ibinigay ang pinakamainam, yung unang bunga para sa kanyang sarili. So si God ay isang tipo ng believer na selfish. Oo nga, makikipaggera yan, pero sa samsam nakatingin yan. Hindi naman talaga para magtagumpay tayo at maisulong ang kaharian. Abay, nakikita niyo yung mga masasamsamin. Pagkahatian na ng samsam, ang sabi, yung pinakamainam ang gusto niya para sa kanya. Amen. Are you listening to me? Praise the Lord. Yung pinakamainam, tipo ng first fruits, ay tipo ng ikapo. Tipo ng unang bunga. Nung mga believers ng araw, mga Israelita, yung unang bunga ng kanilang, can you say amen, ng kanilang bukirin at ng kanilang paninim, kanino binibigay? Sa kanilang sarili ba? Hindi. Kay Lord yan. Pero si God, yung pinakamainam, yung unang bunga, ay sa Kanya. Pansin niyo yun? Amen? Makikipag-service yan. But pagka hindi masyadong napansin, pag hindi nabatit lahat, yung magtatampo. Why? Ang kanyang tingin, in service is about himself. Pag hindi na masyadong nakakapag-special song, o kaya, hindi nababati sa kanyang mga gawa, hindi binibigyan ng daan yung report niya. What's that? Binigay niya yung pinakamainam sa kanyang sarili. Kanino natin dapat ibigay? It's not about us, friends. It's not about you. It's not about me. Ito ay tungkol sa buong katawan ni Kristo na nailalagay sa tamang posisyon nila at nagbibigay ng kapurihan sa Diyos sa pamamagitan ng pagtatapat sa kanilang mga lugar sa katawan ni Kristo. And it's about the Lord Jesus Christ. Ang ating gawain na hindi tungkol sa akin. Hindi tungkol sa isang partikular na tao. Amen. Ang papuri hindi dapat sa akin. Hindi dapat sa iyo. Ang pinakamainam, ang unang bunga. Hallelujah. Ang pinakamasarap, pinakamataba. Amen. Dapat ibigay sa Panginoon. Praise be to God. Pero sabi dito, amen, siya ay pumwesto sa posisyon ng mga lawgiver. Siya umupo doon. Umupo kasama ng mga pinuno ng bayan. At nag-execute ng justice. Amen. Hindi siya para doon eh. Pero pinilit niya. Kaya ang sabi ni Lord, sige, gusto mo yan? Humayo ka. Si Lord, pagka makulit tayo, bibigay niya yung gusto natin para lang matuto tayo. Mahirap yun pagka inalok ka na ni Lord ng lugar na hindi ayon sa kanyang salita. Dahil sa kakakulit mo. Diba? Sinabi na sa'yo, hindi dapat yan eh. Malalayo ka dyan kay Lord. Hindi ka dapat dyan makikisama sa grupong yan. Lumayo ka dyan. Pero kapipilit mo. Sige, gusto mo yan? Mayo ka. Sa'yo na yan. Hallelujah. And that's what happened to God. Amen. Nakuha nila yung gusto nila, pero nagbata sila hanggang sa wakas. Amen. Ay naawa si Lord sa dulo. Sila ay pinagtagumpay din. So verse 22, punta tayo kay Dan. Gusto kong tapusin ito. And of Dan, he said, Dan is a lion's whelp. Bay, leon na naman. Kaya pinagsama ko ito eh. Si Gad at saka si Dan. Dahil pareho silang parang leon, but in a negative way. Hindi kagaya ni Judah. He was a lion in a positive way. But this one, si Gad saka si Dan. Gad saka si Dan. Ay parehong, katulad ng leon pero sa maling paraan. And of Dan, he said, Dan is a lion's whelp. And he shall live from Bashan. Ito lang ang sinabi ng scripture tungkol sa kanya. At napansin nyo ba, katulad ni God, walang nabanggit
na pangalan ng Diyos sa blessing sa kanya. My. Praise the Lord. Ayaw kong bibigyan ako ng blessing ni Lord, gagawaran ako, pero lahat ay patungkol lang sa akin. Blessing, patungkol lang sa'yo. Gagawin mo yan, pagpapalain ka dyan, pinagsikapan mo yan, mapapasaya yan, maabot mo ang pangarap mo, at lahat, mararating mo yun, lahat, pero wala, hindi kasama ang Diyos. Ayaw ko ng ganyang klaseng blessing. Ayaw ko ng ganyang blessing. Ang gusto ko, lahat ng blessing ko ay manggaling sa Kanya, manggaling sa biyaya niya, sa pag-ibig niya, sa habag niya sa akin. Pero kay Dan, walang binanggit tungkol sa Diyos. Ang sinabi lang, matutulad ka sa isang maliit na leon. Yun eh. Anak ng leon, yung whelp, lion's whelp, cub, ibig sabihin nun. At siya ay tatalon mula sa Bashan. Yung Bashan ay lugar kung saan nananahan ang mga leon. Yun lang yun. Walang binanggit tungkol sa pangalan ni Lord. Muli, no temple mentioned, no other attributes. Inheritance, his inheritance was all about himself. Ang isang naalala ko lang na galing dito sa lahi ni Dan, and he epitomizes Dan. Alam niyo kung sino yun? Si Samson. Galing sa lahi ni Dan. Parang leon. Lion fighter. Nagpabuwal sa leon. Naintindihan niyo ba? Si Samson, Israelita rin. Di ba? Ano pa nga eh? Meron pa nga siyang tawag dito, nasa right vow eh. Pero, tignan niyo yung pamumuhay. Di ba? Gera dun, gera dyan, ang lakas-lakas. Pero, pagkatapos ng mawala yung anointing sa kanya, yung pahit ng Espiritu sa kanya, nakikisiping sa Filisteo. Sa Philistine woman. Naintindihan niyo ba ako? Pagka pagka nag-preach ka, alam mo, ang galing-galing, sarap pakinggan. Pero pag wala na yung anointing, compromiser. Are you listening to me? Yun ang itsura nitong si Dan. Kaya pala ganito lang ang sinabi tungkol sa kanya. Amen? Walang masabing marami ang Diyos tungkol sa kanya dahil sa uri ng kanyang pamumuhay. Alam natin si Samson, bagamat siya ay isa sa mga dakilang hero, pero alam natin namatay siya in shame, amen, dahil sa nag-compromise siya sa salita ng Panginoon, isa siya sa hindi dapat pagkaisahin. Can you say amen? At namatay siya sa kahihiyan, bagamat, amen, doon sa kamatayan niya, amen, ay, maraming namatay, nakaaway. Sabi nga ni Brother Branham, larawan nyo ng iglesia na nabulag, na wala ng lakas. Bakit? Kasi lumayo sa Diyos. Ginawa niya kung ano yung gusto niya. Na sa wakas, kailangan siya ay, sa dulo, kailangan siya akayin ng maliit na bata para makita niya yung tamang posisyon niya. That's Dan. Siya ang naglalarawan ng tribo ni Dan. Alright. Alam niyo ba, nung ang bayan ng Diyos ay tawag dito, sa kupin ng Babylonia, they were led captive by the Babylons. Sinakop sila ng Babylonia, remember? Nung sila ay pabalikin na ni Lord sa ilalim ni Ezra at sa kanina Nehemiah, walang isa man sa tribo ni Dan ang nabanggit na bumalik sa Jerusalem. Sa kasaysayan, sa kwento, sa Biblia, kung titignan nyo, walang Danites na bumalik para magtayo kasama ng ibang mga, amen, Israelita, ng nagibang pader at nagibang templo at nagibang Jerusalem. Why? Ano nangyari? Napasarap na sila doon sa Babylon. Ayaw na nilang bumalik. Di ba? Yumaman na sila siguro doon at lahat. Naging komportable na ang buhay. Kaya nung nagbalikan na yung mga kapatid nila, mga kapwa nila, mga Israelita, nagpaiwan na lang sila sa Babylon. Walang isa man sa lahi ni Dan ang bumalik. Think of it. Kaya pala walang masabi masyado ang Diyos. Walang masyadong blessing. Basta sinabi lang, si Dan ay magiging parang leon. Maliit na leon. At tatalon siya mula sa Bashan. Yun lang. Wala na. Why? Dahil yun ang kanyang patutuo. Amen? Praise the Lord. Hindi bumalik.
Okay lang siyang mag-service pagka lahat ay mabuti. Diba? Sasama lang yan, basta magaang ang lahat. Maayos at lahat, walang problema. You see, alam nila pag bumalik sila sa ilalim ni Nehemiah, doon sa Jerusalem para itayo yung, tawag dito yung pader na nagiba, hindi yung magiging madali. They have to fight for it. They have to labor. Can you say amen? Kailangan nila makipagbaka katulad ni Nehemiah. Habang nagtatayo, may hawak na tabak. At na iba pang mga kapatid, alam niya na kung anong mangyayari. Ayaw nila. Ang gusto lang nila, nandyan sila sa church pag walang problema. Pagka nakakahirapan na pagka may problema, may pakikipagbaka, amen, hindi mo makikita sa church. Yan ang mga Danite. Aha. Praise the Lord. Basta may anniversary, nandyan. Pagka may camp meeting, nandyan. Pagka may youth camp, umaattend. Are you listening to me? Pero sa panahon ng pakikipagbaka, panahon na ginikipit ng church, panahon na ipinapanalangin, hindi mo makita. Why? Bakit? Nandun sa Babylonia. Kukuya-kuyakoy. Amen. Let's take this very seriously. Ano ito? Pinapakita ang larawan. Kung ano talagang nangyayari sa atin. Amen. Pag may problema, ayaw umattend sa church. Imbis na makibalikat. Imbis na makipag-share sa burden. Amen. Pagka maayos niya, textan niyo ko. A-attend na ako ulit. Amen. Pero yung mga kasama niyang iba, amen, alam nila na hindi madali. Pero bumalik sila sa ilalim ni Nehemiah, sa ilalim ni Ezra, nakipagbaka. Tinayo muli ang pader. Tinayo ang templo kahit anong hirap. Amen. Mataya ang buhay sa panganib. Amen. Kami bahagi ng katawang ito. Bibigay namin ang serbisyo namin, ang lakas namin, ang ambag namin. Kahit anong mangyari, kami bahagi ng iglesia. Pero yung Danites, ayaw makibalikat. No wonder, inalis sila sa listahan ng 12 tribo. Praise the Lord. Isa pa, dahil sa gusto nila yung maalwal na buhay, amen, compromiser katulad ni God, dumating yung panahon na sumamba sila sa Diyos-Diyosan. At yun ay mortal sin sa harap ni Lord. Amen, yun ang dahilan kaya tinatanggal ang pangalan sa aklat ng buhay pag sumamba ka sa Diyos-Diyosan. Alright, tingnan natin. Sabi ni Brother Branham, as we close, praise the Lord. Buti naman, walang sumigaw ng, Amen, Hallelujah. Kasi mga Danites yung pagka magsasara na, nagre-revival na. Pero habang pinapangaralan, ayaw nila. The seventh seal, sabi ni Brother Branham, now, I want you to watch real close. Now, I want you to watch real close. And read with me for a minute. Now, here's something that maybe you never noticed. In the tribal calling. I told you a while ago to read Revelation 7. Read with me and watch those tribes. In Revelation 7, Dan and Ephraim is missing. Revelation 7, saan yun? Yun yung pagtatata sa 144,000. Pagsiselyo. Amen? And what's it? Yung baptism of the Holy Spirit. Kumbaga, yung 144,000 ay tipo ng bride na tatanggap ng token, tatanggap ng baptism of the Holy Spirit. Nung magkatatakan, wala si Dan at saka si Ephraim. My. Kumbaga, nung magkaroon ng kasalan, pagdating ng bridegroom, wala yung mga foolish virgin, naghahanap ng langis. Are you listening to me? Hallelujah. Because that's exactly them. Tipo sila, si Dan at saka si Ephraim, ay tipo in that sense ng foolish virgins na hindi nakaranas ng tatakan ng Holy Spirit. Sabi ni Brother Branham, sabi niya, I told you a while ago to read Revelation 7, read with me and watch those tribes in Revelation 7, Dan and Ephraim is missing and not numbered with them. Did you notice that Joseph and Levi was substituted in their place? You notice that Dan and Ephraim is not there. No, sir. But Joseph and Levi was substituted in the place of Dan and Ephraim. Why? The ever remembering God remembers every promise of His word.
Oh, I'd like to preach on that. See, God don't forget nothing, though it looks like He told Moses, Israel had been down there 400 years. They had to go up that time. He told Abraham that his seed would be sojourning in a strange land for 400 years. Then he'd bring them out with a mighty hand. But then he said to Moses, I have remembered my promise, and I have come down to make good what I said. God doesn't forget. Oh, I like that. God doesn't forget. He doesn't forget His curses. Neither does He forget His blessings. Tandaan niyo ito. Oo, hindi niya kinakalimutan ang mga pagpapala at pangako niyang binitiwan niya sa atin. Pero, kaiingat kayo. Dahil ang sabi dito, yung mga sumpa din na binitawan niya ay hindi niya rin nakakalimutan. Just like, nung sabi ni Brother Branham, America, America. You, city of angels. You that calls yourself a city of angels. Amen. One of these days. Amen. Ang sabi, kayo ay mag-slide into the ocean. And God will remember that whatever happens. Hallelujah. But God doesn't forget. He stays with it. Here's why they were missing. Alright? Sa same message, sabi niya sa isa pang paragraph, sabi niya, see, Ephraim at Bethel, nasabihin niyo dito kung anong dahilan. Bakit si Ephraim ay nawala? Si Ephraim at Bethel and Dan, and they set up idols. Listening to me. And this went out to worship this. Naalala niyo yung golden calves na tinayo nila, sinamba nila. Ayaw na nilang maglakbay para pumunta sa Jerusalem. Dito na lang nagtayo sila ng sarili nilang templo at sarili nilang Diyos-Diyosan at doon sila sumamba sa golden calves. At ang sabi, amen, this went out to worship this, and there we are plumbed down into the millennium age almost, and God still remembered that sin. They're not even counted in there. Amen. Glory. Just as sure as He remembers every good promise, He remembers every one evil too. So dahil doon, sinabi ni Lord, hindi sila masasama sa lipi ng Israel sa panahon ng tatakan sa Revelation chapter 7. Kaya pagdating ng Revelation chapter 7, no 144,000 ay tatatakan na, wala sila doon. Pinalitan sila ni Joseph at saka ni Levi. Sabi niya, that's the reason, friends, I've always tried to stay with that word, no matter how strange it seems. Sadducean church age. Sabi niya dito, however, ito yung sinasabi kanina ng hula tungkol kay God. Na ikaw ay sasalakayin at ikaw ay magagapi, pero sa dulo, ikaw ay magwawagi. At maging si Dan at saka si Ephraim, pagkatapos ng lahat, na-miss nila yung sealing of the Holy Spirit doon sa Revelation 7. Pero sabi ni Barbara, tignan nyo dito sa church age, sabi niya, tignan nyo dito sa millennium kung anong nangyari. However, sabi niya dito, after this period of tribulation, remember, saan magaganap yung tatakan? Sa tribulation period. Wala si Ephraim. Wala si Dan. Pero ang sabi niya, however, after this period of tribulation, during the millennium. Alright? Sana kasama ko pa kayo. Amen. During the millennium, as seen by Ezekiel in 48, chapter 48, verses 1 to 8, gusto niyo ilista? And 22 to 29, 48 verses 1 to 8, and 22 to 29, sinabi doon ang kaayusan ng bayan ng Israel. Sabi niya, we see the tribes back once more in divine order. But from the time of that Ephraim and Dan joined themselves to idols, they died, and those tribes have no more recognition. Now realize that since the destruction of Jerusalem, all records of all tribes have been lost, so that no one can say for sure what tribes he is from. But God knows, that great God who is bringing Israel back to Palestine knows exactly which tribe every true Israelite is from, and from all the assembled 144,000, Dan and Ephraim will be missing.
Alright, doon sa Revelation 7, they were missing. Pero ang sabi ni Barbero, napansin nyo ba sa millennium? Nung pakita ulit yung order ng Israel, amen, nandun ulit si Dan at saka si Ephraim. Pinakita lang ng ating Panginoon, amen, it's just like a time, amen, ng foolish virgin na hindi sila pumasok sa kasalan, but they were saved. Kung paanong si Dan at saka si Ephraim, amen, hindi naselyuhan, katulad ng iba sa 144,000. Pero pagdating doon sa kaayusan, sa millennium, nakita sila ulit kasama. Why? Hindi naman lahat nagkasala doon sa tribu nila eh. Meron pa rin nag-represent sa kanila pagdating sa millennium. Meron lang mga tao na tumanggi sa baptism of the Holy Spirit. At yun ay tipo ng mga foolish virgins. Hindi nila tatanggapin ang baptism of the Holy Spirit sa tamang paraan. Hindi nila tatanggapin ang mensahe. Hindi nila kayang tanggapin ang full atonement. Yun lang gusto nilang tanggapin ang tatanggapin nila. That's why they will not be sealed. Pero sila ay maliligtas pa rin sa kabilang buhay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And so, were Dan and Ephraim. Alright? Pansamantala, pinalitan sila ni Joseph at saka ni Levi. Pero pagdating sa millennium, sabi ni Brother Branham, kita nyo, nandun sila ulit. Why? Ang sabi ni Lord tungkol kay God, sa dulo, you will overcome. Sa dulo ay maibabalik ka. Sa dulo, maibabalik silang muli. But my point is, anumang gawin nyo, at ito'y tawag dito, nakasalubong ng sumpa ni Lord, ng parusa ni Lord, He will remember that. At hanggat di nangyayari yun, amen, He will remember that. But then, kung kayo talagang bahagi ng okinomiya ni Lord, hindi niya kayo pababayaang mapahamak. Sasawayin niya kayo for a while, pero ibabalik niya kayo sa dulo. Amen. Praise the Lord. Amen. Yan ang blessing kay God at saka kay Dan. Tayong lahat ay magsitayo. Hallelujah. So I don't want to be just a believer. I want to be a rejoicing believer. I want to be an overcoming believer. Ayoko lang ma-identify sa message and around the message, katulad ng iba, na meron sariling lakad, kakawin nila kung ano yung gusto nila. But I want to be in the center of the message. Amen? Na merong revival. May tagumpay, araw-araw. Ang blessing ni Lord ay aking natatamo. Ang kanyang presensya ay aking nararanasan araw-araw. Amen. Nakakaawit ako. Nakakapagpuri ako. At kaya ko humarap sa lahat. Kaya ko makipag-fellowship sa ibang mga kapatid. Amen. Saan man sila naroon. Dahil alam ko kung sino ako. Kilala ko kung sino ako. I don't want to be a compromiser. Hindi ako yung makikipag-fellowship just to compromise. Amen. But I will fellowship because I know who I am. Hindi ako madadaya ng anumang klaseng maling doktrina at maling espiritu. Paano mo dadayain ng Holy Spirit? Paano mo dadayain ng selyado ng Holy Spirit? Hallelujah. And I want to be able to sing. Until then. Hallelujah. I will go on singing. Until then. With joy, I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Uwitin nga natin yun. Bago tayo magtapos ngayong umaga. Medyo bilisan natin ng konti yung tempo. Amen. Bilang pasasalamat sa ating Panginoon. Bisa natin sa chorus. But, taas natin konti. Taas natin. Baba. Till then, my heart will go on singing. Yes, until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. Sing it one more time, but until then, my heart will go on singing. Yes, until then, thank you, Lord, with joy I'll carry on.
until the day mine eyes behold the city, until the day God calls me home. My heart can sing. Can you sing this morning? Can sing. And I pause to remember a heartache here is but a stepping stone along the trail. Praise God, that's winding always upward. This troubled world is not my final home. But until then, let's sing it all together now. My heart will go on. Hallelujah. Yes, until then, with joy I'll carry on until the day mine eyes behold that city, until the day God calls me home. Think of this now. The things of earth will dim and lose their value. Huwag kayong mga hawakan dyan. If we recall, hiram lang ang lahat ng ito for a while. And things of earth that cause the heart to tremble, remember them will only bring a smile. But until then, we'll go on singing. Yes, until then, thank you, Lord, with joy I'll carry on until the day mine eyes behold that city, until the day God calls me home. This weary world, with all its toil and struggle, may take its toll of misery and strife. The soul of man is like a waiting eagle. When it's released, it's destined for the sky. But until then, my heart will go on singing. Hallelujah. Yes, until then, with joy I'll carry on. Wonderful God. Till the day mine eyes behold that city, until the day God calls. Amen. Don't want to be like God or Dan. Amen. Punong-puno ng pagsubok, kahirapan, ng walang kabuluhan dahil sa sarili nilang pagpili at sa kanilang pamamaraan ng pamumuhay. But I want to be like Joseph. I want to be like them. Amen. Nang pamumuhay ay punong-puno ng blessing, ng tagumpay, ng pagpupuri, ng awit. Can you say amen? Na habang naglalakbay tayo, oo, meron tayong pagsubok. Pero habang hinaharap natin, may awit tayo sa ating puso. Hallelujah! At nakatingin tayo sa pangako ng Panginoon. Sa dulo ng lakbayang ito, amen, magsasama-sama tayo. At yung awit ko, ay aawitin ko pa rin pagdating doon para sa Kanya. Amen. Would you like to do that? Hallelujah. But until then, my heart will go on singing. Oh, until then, with joy I'll carry on until the day mine eyes behold that city, until the day God calls me home. Sing it all together now. Hallelujah. Hanggang doon, awit ko'y iaalay. Hanggang doon sa kabilang buhay. Doon sa kabilang buhay. Na kung saan luha ay mapaparap
sa piling ng Diyos na banal. Sing it all together, hanggang doon, awit ko'y iaalay, hanggang doon sa kabilang buhay, na kung saan luha ay mapaparam sa piling ng Diyos na banal. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. We love you. Lord, inaalala mo ang iyong pangako. Hindi mo kinakalimutan lahat ng salita na binitiwan mo para sa amin. Kaya naman, Panginoon, humingi kami ng biyaya sa iyo na amin ding maalala ang aming mga pinangako sa iyo. Noong una mo kaming iligtas, noong una kaming maglingkod, ang dami namin binitiwang pangako. Iwanan namin ang lahat. Susunod kami sa iyo. Ikaw ang unahin namin. Bibigyan ka namin ng panahon. Lord, kami mga tao lamang, hindi tulad mo. Kami nakakalimot. Panginoon, ngunit sa harap ng mga salita mong ito na aming natungayan, paalala mo, hindi mo nakakalimutan ang iyong pangako. Kami, Panginoon, ay nanliliit. At dahil doon kami nagpapakumbaba at humingi ng awa sa iyo, kapatawaran sa mga nakalimutan naming pangako. Ngunit, Panginoon, bigyan mo kami ng panibagong pagkakataon. Sa harap ng katapatan mong ito, Ama, na pinaalala mo sa amin. Nawa, Panginoon, lahat ng mga nakaligtaan naming pangako sa iyo, ay kunin namin ulit at simulan na tuparin sa aming pamumuhay magmula ngayon. Gawad mo ang blessing mo sa bawat isang naririto. Panginoon, kung meron dito naging mga compromiser sa iba't ibang paraan, ikaw ng Diyos ni God, pagpalain mo siya, pagpalain mo ang kapatid kong yun, biyayaan mo siya para siya'y makabangon at magising, Lord, sa kanyang pagiging lukewarm, sa kanyang pagiging compromiser, Lord. Hayaan mong tumawid na siya sa Jordan, Lord, at makipag-isa sa iba niyang mga kapatid sa paglilingkod sa iyo, sa pagtayo sa iyong pangako. Panginoon, tulungan mo aking mga kapatid, hallelujah, na magkaroon ng patutuo ng tagumpay sa kanilang buhay, araw-araw. Amen. Hindi lang sa dulo, Panginoon, kundi habang kami naghihintay sa iyo, habang tinatahak namin ang landas na ito patungo sa iyo, naway mapuno ng tagumpay ang buhay ng bawat isa. Patutuo, papuri, kagalingan, mga himala, Panginoon, na galing sa iyong kaharian. Mapuno ng kagalakan, Lord. Puno ng awitin, O God, ang aming buhay. Katulad ngayon, Panginoon, maraming mga pagsubok ang hinaharap ng iyong mga anak. Father, hiling namin, Panginoon, bigyan mo sila ng tagumpay. Bawat isa, O God, sa pagka-realize ng kanilang mga pagkukulang at pagkakamali, Lord, at sa paglapit sa iyo ng may, Lord, pagtitiwala na ikaw ay may laang biyaya, hayaan mo magbangon sila, Panginoon, at kunin nilang tagumpay ngayon, Ama, simula sa araw na ito. Oh God, hipuin mo ang mga nangailangan ng hipo para sa kagalingan, Panginoon. Kung merong mga may karamdaman dahil sa paalala mo, Panginoon, ngayon sa umagang ito, Panginoon, salamat sa paalala mo. At ngayon, kung sila'y lumalapit ng may pagpapakumbaba, hayaan mong tanggapin nila ang kanilang kagalingan. Kung ito naman ay pagsubok sa kanilang pananampalataya, hayaan mo, Panginoon, O God, na kanilang, Lord, tayuan ang iyong pangako. At hayaan mo makita nila ang iyong, Lord, pagsaklolo. Hallelujah. He that enlargeth Israel enlarges every believer, Lord. Siya na nagdi-deliver
sa bayan ng Israel ay siya rin nagde-deliver sa mga anak mo na nagtitiwala sa iyo. Enlarge us tonight, Lord. Enlarge us today, Lord. Enlarge every person, Lord, na nagtitiwala sa iyo ng lubusan. Salamat po. Binibigay namin lahat ng papurit pa sa salamat sa iyo ay dinaangkin ang aming tagumpay para sa iyong kapurihan lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ito pong aming dalangin. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. Tapos na ating gawain. Kamayan tayo sa isa't isa. But until then, my heart shall go on singing. Yes, until then, with joy I'll carry on. My eyes behold that city until the day God calls me home. My heart can sing when I pause to remember